recording. Allow ninyo. Ayan. So it's now, nagre-recording na siya para at least pwedeng recall. Okay, so far, ang gagawin natin, ulitin natin, gumawa lang tayo ng JFrame form, nag-add ng menu bar, ito yung menu bar, nag-add ng 4 na menu item, pinalitan natin yung pangalan o yung mga text property. So I have renew, open, save as, and exit. Tapos separator ito. Diba? So nandito yung mga yan, especially sa swing menus. Yan. And then itong malaki na ito, text area. So dito tayo magta-type. So as I've said a while ago, if you run this program, we already have our notepad. Kaya lang, hindi pa siya nagsisave or wala pa yung ginagawa ng menu. Diba? Ito mga nandito. Kaya lalagyan natin yan. First, yung new. Yan. So new, ito yun, new. Diba? Ito yung gagawin ng new. Pero before that, may lalagay muna ako dito. Lagay ko yung file name. String file name. Ano na. So pag kararan pa lang ng program, ang file name natin kunwari ay new file or file.txt. Kunwari yan yung bago nating file name. Okay? So pag kararan pa lang natin ng program, yun ang file name kaagad. Yun ang default file name natin. New file.txt. Tapos, this.set title, ilagay natin yung file name. Yan, file name. Anong ginawa niyan? Tignan nyo, anong niran ko yun, wala pa yung title. Ito ngayon, pag niran ko yung program, meron na siyang title. Yan, tignan yung title bar natin. Ayan, nandun na yung new file.txt. Yan yung title. So set title, di ba? Nilagyan natin ang title. So that's what happened after we open the program. So now let's go back to new. Pag nang-new ka, anong gagawin ng program pag nang-new? O file name equals new file.txt. Yan ang matik. Then ganun din. This.set title, file name. Tapos, i-clear natin yung, di ba, pag new, i-clear mo yung laman ng text area. So, mayroon tayong ginawang text area. I-clear natin yon. Pero tandaan ninyo, dun sa magiging case study ninyo, kapag nag-new ako, dapat nadidetect ninyo kung nag-save na ako o hindi pa. Kasi dapat hindi niya basta-basta ini-erase. Kasi kung hindi pa, dapat ipasave mo. Di ba? Papasave mo yung documents. So, yun ang mga babago-baguhin nyo dito. Kaya nga, as I've said, this is just a demo. Kaya sa case study, titingnan ko ang mga yan. Paano kung kino-close ko yung existing file na hindi pa nag-save? Dapat mag-detect yan ng program ninyo. Kaya, paano? Siyempre, kayong bahala muna. Okay, mamaya tayo mag-usap tungkol din sa case study. So, i-clear ko jtext area 1 that set text mo lang ng blanco. So, mag-clear na yan. Tapos, ilagay mo lang yung cursor doon sa loob ng text area. Kaya, jtext area 1 that grab focus. Ibig sabihin yan, nandun ang cursor mo. So, tingnan natin, anong ginawa nun, yung program na yun. So, kunwari, meron tayong ganyan, meron tayong tinype, pero nag-new ka, file, new, anong gagawin ng new? Gagawin niya yung, actually, parang hindi nagbago yun kasi same dead. Pero i-clear niya yung text area, tapos nandito na kagad yung cursor. Okay? Doon na kagad yung cursor natin. Yan. So, nag-clear kasi nga, new, di ba? By the way, dito ilagay ko na rin yung cursor sa JText. Ayan, JText area 1 dot grab focus. Doon agad yung cursor. Okay? So, halos parehas lang doon sa nandun. Kasi ito yung, kapag nag-open ka ng nag-open ka ng notepad, new file ka agad yun. Yun ang automatic, yung new. Ito rin, yung new. Kaya parehas lang yung halos naman nun. Di ba? The next, yung
open. Unahin natin muna yung open. Paano yung open? So, if you have your book, you can open your book sa page 84. Nandoon yung paano maggumawa ng, actually ginawa natin last time, yung paano mag-open ng yung dialog box. Okay? So, paano ginawa natin noon? So, lagay lang natin dito, we have file chooser, file chooser is equal to new file chooser. So, gagamit tayo ng file chooser na class. Okay, so again, nagre-read. So, fix imports. Yun na. So then next, we have file chooser dot set current directory. Then we have new file system. Ito, nandun sa libro nyo ito, di ba? Get property user dot home. Yan. So, tapos, nasa libro nyo ito, lahat yan. Int result is equal to file chooser dot show instead of save, kasi doon sa libro show save open dialog tayo. Then this. Tapos if result equals file chooser dot approve, approve option. Ibig sabihin, hindi ka nag-cancel. Ibig sabihin, nag-open ka. Hindi mo kinancel, okay? So, itong ginawa natin dito, ito, kailangan pa ng right-click fix import. So, anong ginawa nito? Nag-create lang tayo ng file chooser, nag-check tayo ng directory, and then, in-open natin ngayon using the object, yung show open dialog box. Then, pag nag-approve option, ibig sabihin hindi ka nag-cancel, ano ngayon ang gagawin ng program? Mamaya pa. Gagawin, balikan natin muna yung save. Yan yung open, ha? So, yung sa save as, o save, double click ko rin. So, yun, kukopiahin ko lang din lahat ito. Cut and, or copy and paste. Kaya lang, palitan ko ito na, instead of open, palitan ko yan na save. Diba? Pares lang. So muna, tingnan natin kung anong nangyari muna sa program natin. Ito yung ating kwam. So pag nag-click ako ng open, lalabas yung open dialog box. Look at this. Pag nag-click ako ng save as, lalabas yung save, kaya nga save and load, save dialog box. So cancel ko muna. Okay? So ngayon, pag nag-open, ano ang mangyayari? Pwede tayo mag-open ng text file ngayon. So, sana yung open, ito yun, di ba? Anong gagawin ng program? Okay. Paano gagawin pag nag-open? We're going to open. Gagamit tayo ng scanner. Ano ba yung sa libro muna? Kunin natin muna yung file name. So dito, yeah, ito pala, open, ba? So we have here, file, selected file equals file chooser dot get selected file. Nasa libro nyo rin ito. Para makuha natin yung file name. Then file name is equal to selected file dot get absolute file. So meron na tayong file name, di ba? Actually, ganun din sa save. Copy paste ko muna yon. Yan. So we have the file name
And then what's next? We open the file now. So, paano i-open yung file? So, pwede tayo maglagay ng try. Pero ganyan muna, try. And then, catch. File not found. Exception. Open, close. So, right click, fix imports. Okay lang siguro. Tingnan natin mamaya. Pero lagyan lang natin na so, J option. J option. Okay, ito lang muna. E dot print start trace. Muna lagay natin yan. Tapos dito, lalagay natin ngayon dito. Mag-open tayo ng scanner. Parang ganun sa pag-read from the keyboard. Kaya lang ito, mag-read tayo, hindi from the keyboard, kundi from a file. Scanner. So new file, file name. So, ganun ang gano'n natin. So again, right-click din natin ito. Fix import. So gumaya tayo ng scanner. Diba? So file, scanner that has as next line. Habang meron pang mababasa, yung natin, as next application line. As next line, so anong gagawin ng ating string line is equal to scanner dot next line. Kunukuha ka natin yung next line. And then yung line na yan, i-append lang natin sa text area natin. So J text area 1 dot append yung line. Pero para magkaroon ng dagdagan natin siya ng backslash n. So alam niyo na yung gamit ng backslash n, di ba? So yan. That will now open a file. Anong ginawa natin? Ulitin natin. Pag nag-open tayo ng file, magsiselect tayo ng file name. So ito yung file name. Tapos we created scanner object na i-open yung file name na yon. Okay? And then titignan natin kung yung laman ng scanner ay mayroon pang laman. Kaya ito has next line. Pag true yan, ibig sabihin mayroon pang laman. Paulit-ulit lang. So anong ginagawa niyang paulit-ulit? Kinukuha lang natin yung next line, nilalagay natin dito, tapos idinadagdag natin doon sa text area. Ina-append natin. So append, ibig sabihin idudugtong doon sa line. O yun. That will now works. Tingnan natin yung program natin. So this is our notepad. File, open. It's a documents. Try ko maghanap. Documents. Ito, DevC project. So meron na yung source kasi niyan, text file, di ba? Or binary search demo. Ito, main.c. That's a text file. So i-open ko yan, open. Ayan, nakita nyo ngayon. Dito na yung file, dito yung file, di ba? So gumagana na yung open natin. Okay? So more or less okay na yung open. Ngayon, yung save naman ang gagawin natin. Paano tayo mag-save? So ito na yung save natin. Meron na tayong file name dito. So to save, mas madali yung saving. So ito, maglagay din tayo ng I. And then we have here catch IO exception E. So, ito, sumubra. E, lagay lang natin muna E dot read top trace. Long spelling. IO exception.
right click, fix imports. Yan, kasi wala pa yung nandito. Dito yung magkukos ng IO exception. Then J option pane dot show message dialog. This, lagay lang natin na error saving file. Plus yung file name. Siguro, yan. Tignan natin. Pwede na yan siguro. Okay, option pane, right click, fix imports. Yan, ito na lang. So, anong gagawin natin dito? So, ang ginawa natin dito, mag-open tayo ng file muna, tapos we're going to write the file. Pero kung may error dun sa pag-write ng file, paano magkakaroon ng error yan? Pwedeng, kunwari, full na yung disk mo kung gano'n, error. So, kung ano, dito yung pupunta sa cache. So, again, ang gamit ng cache, gagawin niya ito, pero pag nag-error, pupunta siya sa cache. Okay? So, anong gagawin natin dito? To try, lagay lang natin, print writer equals new print writer. Tapos new file writer file name. Then right click, fix imports. Yeah. Uppercase. So right click, fix imports. Yeah. So nung ginawa niyan, nag-create tayo ng isang object ng pangalan na writer using writer. And using file writer, parang binasa natin yung file. So pagkatapos niyan, meron na tayong writer. Okay? Na ito yung target niyang file name. So gagawin lang natin, write, tapos yung string, i-write natin. Ano yung string? Yung laman ng text area. That get text. Yan, yan yung laman ng text area. So yun na yun. So, save niya na yun. Tapos na. That will now save the file. I-write niya doon. Okay? So, if you want, pwede kang maglagay rin ng yes. Yan, kunwari, ganyan lang. Hindi ko lang maganda yung kwan, ha? So, anong ginawa ulit nito? So, ito yung pag-save natin. Kukunin natin yung filing na ginawa niya. So, ito actually save as ito eh. So, pag-save lang, dapat hindi na dadaan ng save option. Parang dito ka kaagad. So, kaya sinasabi ko, pero hindi ko gagawin kasi kayong gagawa, kaya ang case study ito. Tapos, nag-create tayo ng writer using the file. Anong ginawa nito? Yung writer, parang ito na yung kanyang target. So ngayon, ginawa lang natin, writer.write, yan yung mag-write. Anong i-write niya? Yung laman ng text area. Ngayon na yun. And it already has written the tingnan natin kung gagana. Okay, may error. May error ako dito. May siguro may kulang sa kulang na isang close. May nabit akong close. Yan. Ayan, wala na yung red dito. Ano natin? So ito yung notepad ko. Diba? Ngayon, maglalagay ako dito ng the quick brown fox jumps over the lazy dog. Pwede kong i-copy-paste yan. 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 Tapos, isa-save ko siya. File, save as. Silalagay ko na lang sa documents. Dito, kunwari, notepad test.txt. Yung filing ko, notepad test.txt. Save ko. Yeah, successfully saving. Yan, diba? Yan yung G-option pane natin kanina. Then, okay. I-close ko muna yung program. Okay? Then, i-check ko sa my documents.
kung may nag-save ba doon na file. Ayan, no? Notepad test.txt. I-open ko muna yan sa ibang Notepad++. Ay, hindi siya nag-save. May mali. Siguro dahil hindi nag-close. Oh, naka-0 KB nga. Parang may kulang itong close. Good. Dapat ko close yata kasi kung hindi siya nag-successful, nag-save. Nag-create lang siya ng file. Ulitin natin. Tataw ko parang walang close. Wala, ibayin natin. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So natin tatlong beses na 1, 2, 3, file, save as. So nung sisave natin, notepad test2.txt. Notepad test2.txt. Save ko. Okay, sana gumana na. Kung hindi, to follow na. Hanapin ko yung error. Sana ko nag-save. So, dito din ba? Parang hindi dito. So, ulit. Hindi ko alam kung saan ako nag-save. Files, save as, documents. Hindi ako nag-save sa documents. So, ano yan? Notepad test2.txt. So, nandito, dapat yan. Yun, notepad test. Ayun, nakita nyo ngayon, 1 KB na. Hindi katulad kanina na 0 KB. Kasi hindi ko kin-loads. So, i-open natin sa notepad. Yan, no? Meron ng naman. So, successful na. So, right na siya, di ba? So, yan. Paano rin natin i-check kung gumagana yung program din natin? So, new. Erase, di ba? I-open ko yung kanina. So, nasa documents. Ano yung file name? Notepad test. Test2. Yun, Notepad test2. Open. Yan. So, in-open na yan. Diba? So, mayroon na kayong parang notepad. Pwede na siyang mag-save. Pwede na siyang mag-open. So, anyway, yan. Nandito na yung code. I-post ko itong code dito. Ano kaya po siya? Dito lang. Itong laman lang ng popost ko sa GC yan para pwede niyong gayahin yan. And that will be your case study number 1. Okay, ang deadline pa naman ito bago mag-finals. So, I'll now stop recording.